Good day to everyone. Please listen to this video. Magandang araw po sa lahat ng mga Kristiyano. Tayo po ay we worship the Lord through His word today. Makita natin ito sa John chapter 15 verse 1 to 16. At ito po ay ating hati-hatian for the chosen generation. Magandang araw po sa lahat ng mga Kristiyano. Tayo po ay we worship the Lord through His word today. Makita natin ito sa John chapter 15 verse 1 to 16. At ito po ay ating hati-hatian for the chosen generation. In the book of John chapter 15 verse 1 to 10, sabi dito, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalilinis na kayo sa pamamagitan ng salita, sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi mananatili sa akin at ay matutuyo at inatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at sinumusunog. Kung natili kayo sa akin, matili sa aking ang mga sanga. Hingin ninyo sa anumang nais ninyo at ibibigay iyon na papangaran ang aking ama. Kung kayo'y bubunga bilang aking mga alagad, kung paanong inibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa akin kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Manatili kayo sa akin sa pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at ng gayon malubos ang aking kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo para magnatili ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi ng alipin malalamon o magagawa ang kanyang Panginoon. Sa halip, hinuturing ko kayong mga katipan, mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo, ang lahat naman ko sa Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayong mga pinili. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at mananatili ang inyong bunga ng anumang hingin ninyo sa Ama. Sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Salamat sa Diyos. Ang ating paksa sa ngayon, sa araw na ito ay tungkol po ito sa nasabi, the chosen people. Ang chosen means na pick out by preference, selected
from. Ang ibig natin sabihin dito na ang mga taong chosen ay ang taong pinili siya sa marami, kinuha siya sa marami, separate siya sa marami. Iyan ang pagpili. Today's world, we are probably 8.3 billion population in the whole globe. Pilipino at tayo po dito sa Philippines more or less is 180 million population. At yan sa kalaki ng population natin, maybe you are the one who choose by God. Pwede na ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos. Out of 180 million population in the Filipinos. Kaya mapalad tayo at alam ninyo kung bakit ka pinili. Ang sabi dito sa verse 16, go and bring much fruits. Yung mga pinili ng Diyos, pinili siya ng Diyos, talagang iniba siya. Talagang pinili siya upang mayroon siyang gawin. Ano ang gagawin niya? Kailangan ang mga chosen, yung mga pinili ng Diyos ay magbunga. Hindi lang basta-basta na bunga. Much fruits sa kanyang buhay chosen, buhay ng isang Kristiyano. At alam natin na itong mga Kristiyano na ito, itong mga chosen na ito ang sinabi ng Acts chapter 11:26 na sinabi doon na tinawag silang unang mga Kristiyano dito sa Antioch. At malaki ang posibilidad na itong mga Kristiyano na ito, tinawag na ito na mga believers of Christ. Kasi dito sa atin, ang the largest group of religions in the global or in the whole globe or in the world ay ang Christianity, Kristyanismo. Kung sabihin natin na itong Christianity ay hindi ito isang reliyon. No, this is not one religion, but many religions. Kasi lang, nabilong sila sa Christianity, Kristyanismo. At alam na ninyo kung ano ang ratio dito o ano ang counting dito, ano ang pag-iisip dito o ano ang evaluation dito sa mga churches belongs to Christianity. Ang Christianity dito ay halos 50%, 50% po ito ang tinatawag ng, nakakuha tayo ng 8.3 billion population. Ang Christians dito nakakuha ng 31% sa whole population na. 31% of 8.3 billion, mudagan na siya sa more or less siguro mga 2.4 billion sa out of 8.3. Nakakuha tayo ng 2.4 plus billion. 31% kasi. Ang natira dito na 69%. Ang kasunod dito, nakakuha ang Islam. Nakakuha sila ng 24% out of 8.3 billion. At ang nangyari, tayo 31 nakakuha ng 2.4 plus, sila nakakuha ng 1.9 billion population. Ang kwan dito, yung center dito, kung ating iisipin in one group of religious organization, Islam ang pinaka highest dito.
hindi ang Christianity. Kasi ang Christianity, nahati-hati sila, hindi isang reliyon. Itong Islam, isa lang reliyon. Yan ang data na yan ay na-check ko doon sa kay Google. I-google nyo kung totoo yun ang sinasabi ko. At ang iba dyan, nakasunod dyan, Judaism, Hinduism, at non-sectarian, doon na yung mga evangelicals, nakapasok dyan sa Christianity. Lahat ng mga evangelicals, Baptist Alliance, Foursquare, Church of God, Church of Christ, ano pa ng ibang mga religious, Victory, ayan, dyan nakapasok sila sa Christianity belongs. So tapos, yan ang nangyayari. Kaya ng group, the largest group, Christianity, kasunod yung Islam natin. Itong paksa natin sa araw nito sa ating search sa scripture, yung Diyos natin o ang ating Panginoong Hesukristo, dahil tayo ay naniniwala na ang ating sa Christianity, some of Christianity belongs to the Trinitarian. Ang Trinitarian, ang ibig nilang sabihin dito, in one God, there is three manifestation of one God in three personality, the Father, the Son, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. Ang ibang Christianity dito, they believe in one God. There is no other persons. Oneness. At dito, makikita natin na ang Trinitarian dito mas malaki kaysa oneness. Ayan ang nangyari. So, pero, ito ang tandaan natin. Ang ating pinag-usapan dito, the chosen people or the chosen generation, o kung the chosen believers of Christ. Kasi dito nakikita natin na sabi ni Kristo Jesus, hindi kayo nagpili sa akin, ako ang nagpili sa inyo. Ayan. Napakatabang puso ang ibig sabihin ni Jesus, kasi maraming mga religious organization sa sanlibutan na gusto nila ipakilala na ang kanilang reliyon amo ang tinuod, pinili ng Diyos. Pero sila walang tinatawag matibay na basihan. Kaya itong sa atin, tingnan natin kung ano ang purpose, what God purpose in our lives, na bakit sinabi ni Jesus na hindi kayo nagpili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Yan ang ating tingnan. Bakit na pinili tayo ng Diyos? Sabi ko na, mayroon siyang purpose at mayroon siyang sinasabi natin na kangailangan sa atin. Pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ni Kristo dahil gusto niya na tayo ay magiging instrument na niya. Sabi dito, bring much fruits. Kailangan magbunga kayo. Ano po ba ang isang gawain ng isang mananampalataya? Ang isang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo Jesus at hindi pa niya tinanggap sa buhay niya ang ating Panginoon, siguradong sigurado wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga sinabi ng Biblia, sinabi ng kasulatan, at wala empty vessel siya ang makikita natin sa isang tao na wala pa sa kay Kristo Jesus. Totoo yun. At kung ang isang tao nakakilala na, nakarinig na siya sa salita ng Diyos,
at posible na pinamumuhay na niya sa kanyang buhay ang salita ng Diyos at kilala na niya ang Diyos at lalong kilala niya si Kristo. Kaya ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, connected ito sa susi na, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago siya. Ano po ba ang nangyari sa mga chosen of God o chosen of Christ? Bakit sinabi na bago? Kasi dito sa banal na kasulatan, malaki ang pinag-iiba ng isang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo at hindi pa niya lubos na naintindihan na itong Kristo na ito, siya po ang sinasabi natin sa John chapter 1, nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At itong Kristo na ito, nagiging laman sa sinasabi ng Santong Sulat sa from John 1:1, nga and the Word became flesh, doon sa John 1:14. Ang ibig sabihin niyan na sa klarong-klaro na sinabi ng Biblia na itong Diyos na ito nagkatawang tao. He became flesh. So God in flesh, sa walay duda, si Jesus. At sinundan pa ng sabi ni Jesus sa kanyang sarili sa John 10:30, I and my Father are one. Ayan. Yan ang nagpapatunay na ang Diyos na ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, became flesh. Yan ang sabi ng chapter 1 ng John. At sinumpay doon, dinugtong niya sa John 14. And then Jesus, kung ang bisa, kahit sinong tao, walang pinipili dito. Basta naintindihan lang niya na si Kristo na ito, itong tinatawag natin the second manifestation of God through Christ, ngang Diyos nagpakalaman, mauna si Jesus, and then sabi ng John chapter 4, for God is Spirit. Ayan. At nagiging manifestation of three personalities na, ining Father, Son, and Holy Spirit. Kaya ang Trinity, they strongly believe this doctrine. Major doctrine ito ng Bible Si Jesus, wala naman tayong makikita diyan na major teaching. Wala, si Jesus lang. So, experience ni Apostle Paul, kaya si Paul persecutor man siya nang hindi pa siya na born again, nang hindi pa siya na convert. Walang conversion na nangyari kay Paul, hindi niya nalalaman at wala siyang sulat. Kaya nga ang sulat ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagsasabi na if any man be in Christ, he is a new creature. Bago siya. Anong ibig sabihin? Kung ang tao, new creature, ang ibig sabihin niyan, parehas ang nangyari sa kay Nicodemo. Yung sabi ni Kristo Jesus, you must be born again. Siling niya kay pagpatuloy natin ang ating paksa sa araw nito. At doon po tayo sa 2 Corinthians chapter 2 verse 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature.
Yes, totoo naman yan. Ang lahat ng mga sumampalataya, ah, ang lahat ng mga tao na nasa kay Kristo at nakatanggap sa ating Panginoon, if any man be in Christ, a new creature, binago. May pagbabago. Ah, yung ibig sabihin ng isang tao na sa kay Kristo Jesus, ibang-iba siya talaga. Ibang-iba ang kanyang katauhan. Mayroon siyang tinatawag natin na pagbabago sa sarili, o binago ang sarili, o may nagbago sa kanya. At yan ang sinasabi ni Apostle Paul, nga kung ang isang tao ay nasa kay Kristo na, bago na siyang nilalang. Bagong generation siya. Ano ang nasa kanya? Ano ang nariyan sa isang tao na iyan? Brand new siya eh. Ang ibig sabihin na hindi siya, noong una ay hindi siya parang mayroon siyang ginagawa na hindi ngayon na nasa kay Kristo na siya. Ang pagbabago o kunang binago mula sa dati, mula sa kanyang nakaraan at sa ngayon na siya sa bagong pamumuhay. The believers of Christ, tinawag sila doon sa Antioch. Ano ang tawag sa mga believers of Christ? Ano ang pinagsasabi ng the Book of Acts sa Buhat Kapitulo 11, 26, Acts chapter 11:26? Kasi ang ginagawa nila noong una ng mga believers of Christ is spreading the gospel. Ang ebanghelyo mao ang ilang pinagpiesta nila araw-araw. Gusto nila masigasig sila. Lahat ng mga paraan gawin nila upang makapagpatuloy sila sa pag-spread sa gospel, sa pagpalaganap ng magandang balita. Ang magandang balita na tinatawag nila, yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 5, na ang Kristo na ito na ipinako sa krus, yung Kristo Jesus na ito, siya ang nagdala, siya ang nagluwas, siya ang nagpanas ng kasalanan ng tao. Sa kanyang mga kamay, doon nakadupa siya. Sabi niya, Father, forgive them for they know not what they are doing. Luke chapter 23. Nga ginsiling ni Jesus nga patawara sila o Dios, amay. Kay tuod man, wala man sila tuod kay balos ang ilang ginahimo. Kay kung nabalaan nila nga Mesiyas na siguro hindi nila pagilansang. Pero kay di wala sila tuod kabalo. Forgive them. Ang ating mga kasalanan ipinako ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo upang mapawalang sala tayo. Siya ang bumayad. Romans 6:23, but the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, maong kamatayon. Kamatayon ni sino? Kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Nga unta kita amo ang magbayad sing aton sala, pero kay may nagbayad. Hindi ka pa siya may nagbayad. Kaya sa message na ito, this is a reminder to us nga gibayaran ka na ni Kristo Jesus. Jesus paid it all dito sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang pagkapatay, ang iyang paglubong, kag ang iyang pagkabanhaw is enough to gain
to receive the salvation from God. Yan ang good news. Yan ang magandang balita. Mauna ang ginagawa ng mga unang mga Kristiyano, the first Christians in Antioch, probably mga 90 AD. AD man ta ngayon, after death ang aton nga kalendaryo. So AD 90, AD 70, 80, 90, nandiyan. Ang mga Kristiyano, ang mga believers of Christ, tinawag na mga Christians. Believers of Christ, Bible Christians, o Bible believer Christians. Kasi ang mga Christians, marami tayong mga Christianity. Nabilong sa mga Christianity, maraming branches in Christianity. May Christianity nga idols. Ginagamit nila ang mga idols, mga imahe, idols. May Christianity nga one God, wala three personality. May Christianity belongs nga dunay Trinity. Ako belongs to Christian Trinitarian group. I believe that Jesus is God in flesh, according to John 1:1 and John 1:14, and John 10:30. Father and Jesus is one. John chapter 4:4, God is Spirit. Yan ang tatlo nga na. That's my belief according to the books, the Bibles. So, kining mga Bible believers of Christ, gitawag sila ng mga Christians dito sa Antioch. Kaya nakita nga na adlaw-adlaw nagasuroy sila, nagadala sila sing Biblia, kagaupod na si Pablo. Kag dito gintawag una nga mga the first Christians in the whole history of the Bible dito sa Antioch. Ang tod nga karon nakaabot diri sa Philippines, sa Australia, sa USA, China, lahat ng mga nasod mayroon ng Bible. At saka lahat ng mga languages sa bilog nga kalibutan, the whole world, may ara ng pulong sang Dios para sa ila. So hindi na masyado kabudlay. But this topic natin about choosing, ano ang yara sa choosing? Anong mayroon? Mayroon silang tinatawag natin nga new born creature. May ara silang bagong pamumuhay, at sa salitang yan pasok natin ang word transformation. It's like a transformer. Akala ko ito AI lang man siguro itong transformer, ano? Ang mga pelikula nga transformer. Pwede siya magpaka-auto, pwede siya magpaka-truck, pwede siya magpaka-aeroplano, pwede siya magpaka-monster. Transformer god, machine ina, pero nagakambyo-kambyo. Ang isa ka Kristohanon is like that. Because of the Holy Spirit govern of that person. Makatransform siya. God can transform any person. Ang Diyos pwede magbag-o sa tao. Nga hindi masarangan sa tao ang pagbag-o. Don't tell me na kaya mong baguhin sarili mo. Hindi nga ba? Ako alam nyo. Mayroong mga story nga sabi nila, ako tilawan ko nga baguhon ko akong sarili. Kaya smoker man siya. Testingan niya. Isa lang kabulan daw gintesting niya. Hindi niya makaya. Balik naman siya sa smoking niya. Hindi ta kaya.
Hindi kaya. Yung kapag ka pala inom nimo, hindi mo na kaya buyan. You are the slave of your vices. Gingapos ka na sa imong bisyo. Wala kay palagyo na. Dili ka kasarang. Kay kung makasarang tani kundi damo na sing tao nga nag kambyo sa ilang pagkabisyuhan. Pero may ara nagkalambyo, mangkuta siya kung ano ang nagkambyo, sino ang nagkambyo, sino ang nag-transform sa iya, sino ang nagbagong buhay sa kanya. Hindi sa ating mabuting gawa tayo ay mabago. Akala nyo makakaya ninyo? Hindi. Sa akin yung smoke ko 1 year. Nang matanggap kong aking Panginoon, sabi ko sa sarili, Lord, tulungan mo ko kung paano ko ito ma-stop. Kasi I'm claiming that I am the Holy Spirit lives in me. Ang aking katawan ay pamamahay na ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is in me. Hindi maganda na mayroong siyang aso dyan. Balaan ng Espiritu, kaasuhan mo. Tapos anong nang proseso? Naghanap ako ng mga guide at inisip ko nga siguro totoo ito. Yung ginawa ko, proseso gid siya. Hindi pwedeng instant. Sabi nga, bukas din ako manigarilyo. Hindi pwede. Ang sa akin, instant, walang instant sa bisyo. Hindi mo kaya yun. Proseso yan. Ganito yung aking proseso. Baka makuha nyo ito ng idea. At saka i-test ninyo kung... Pero sa paniniwala na natanggap mo muna si Kristo. Kaya kung hindi mo pa natanggap, wala pa sa sarili mo, talagang hindi mo kaya yan. Walang guidance eh. Ang bawat araw ko isang pakete, isang pack. Ang isang pack ay 20 sticks. Yun. So, tapos yung idea ko, ginawa ko, panalangin araw, Lord, tulungan mo ko. Ang ginawa ko, bawat araw bili ako ng isa, kay isang pakete yung isang araw eh. Bawat bili ko, kinuha yung isa. Hindi ko ginagamit yung isa. Ubos yan ng 19. Ang tod na lang ng naglaka ng buwan, mga 10 buwan na. Uy, 5 piraso na lang. Naubos itong 15, kapila balik-balikan to 15 sticks, hindi na 5 na lang ka-stick ang akong binibili. Pagka 11 months dito na, isa na lang. Tapos may isang okasyon sa aming simbahan. Nagasimba na ako, nagalaagad na ako sa Diyos. Nagapraise and worship na ako, nabasa na ako, wala na ako untat sa pagbasa sa Biblia. Lord, tulungan ko. Tapos isa na lang. 11 months and 25 days. Nag-okasyon sa simbahan. Pumasok ako sa CR. May dala pa ko. Isa na lang eh. Isa na lang. Alam niyo kung anong ginagawa ko. Araw-araw, na-squeeze ko to yung piraso na ko. Sabi ko sarili ko, ikaw ang sigarilyo ka. Wala kang power sa akin. Bakit mo ako ginaganito? Influencer ka. Gina-review ko na ganun ko siya ang sigarilyo. Ikaw na sigarilyo ka, wala kang utak. Ako ay may utak. Bakit influence mo ako? Ay yun nabasa ko nga. We are the influence of the devil. Yan. Tapos hindi takapalagyo. Nag-smoke ako sa CR. Isang Marlboro pa din. Advertisement sa Marlboro. Tapos, hindi nakalahati. Tumba. Nalipong. Wala akong malay. Mga 5 minutes. Kuwan ako. Haon ako. Sabi ko, hilak ko. I'm crying to the Lord. Sabi ko, Lord, salamat. Ito na ang sign na hindi mo na pala gusto na bigyan pa ng nicotine yung katawan ko. 11 months and 25 days. Ika 26. Amon to ang last 1 stick. Nag-abot ang
ng 1 year. Hindi na siya tumanggap. Yung katawan natin na wala ng nikotin, hindi natatanggap yan. Mabaho na. Napakabaho. Tapos masakit ang ulo. Dito. Pero yung mga smoker, hindi sumasakit yun. Sumasakit kung hindi sa kasmoke. Kaya ito ang aking transformation. Binago. You know why? Galatians 5:22. We are governed by the Holy Spirit. Governed by the Spirit of God. Gobyerno na kita because Christ lives in you. Ephesians 3:17. Yung Kristo na yan nasa puso mo. As a believers of Christ. Ito po ang transformation ni Pastor Julian. As a believers of Christ, ano ang aton ginatuuhan? The major doctrine of the Bible, Christ is the Messiah. Christ is the mediator between man and God. 1 Timothy 2:5. Christ is the high priest. Siya na. Wala nilain nga pare pa nga magdala sa aton dito sa himaya sang Dios. I am the way, the truth, and the life. No man can come into the Father except by me. Christ is the prophet Isaiah. Christ is the King of kings. Christ is the shepherd. Christ is the head of the church. Si Kristo ang ulo sa iglesia. The church is called Universal Church. Ang ibig sabihin, mayroong mananampalaya tayo dito sa Pilipinas, mayroong dito sa US, sa Europe, sa China, sa lahat ng mga destiny of human race, naroon ang mga believers of Christ. The head of the church, kung ang isang iglesia ay tao ang nagpundar, tao ang kanyang head, bagsak. Tingnan ninyo sa history of the world. Malalaking religious organization na inaako nila na sila ang nagiging pangulo, the founder, the head of the church. Sigurado, tumba, collapse. Christ is God, Titus 2:13. Yes, this morning we have a privilege to accept the truth. Jesus is a true God. We believe in three personality as a Christian Trinitarian. Father, Son, and Holy Spirit. Because Christ is the image of the invisible God. Colossians 1, verses up to verse. Makikita natin na kung si Kristo ay hindi Diyos, hindi siya makapagligtas. Because God is a Savior. Ang Diyos mao nga aton tagapagligtas. Ang Diyos nga tagapagligtas, He makes flesh. And the Word was made flesh. Nahimo siya nga unod. And that is flesh is Jesus Christ. The Father and Father and Jesus is one. And the Spirit is God. Kaya mga kapatid, mga kauturan, salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Pastor Julian. The believers must stay in the teaching of the Lord Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life, Jesus said. And the testimony of Paul, the great testimony of Paul sa iyang mga epistles, sa iyang mga kasulatan, sa iyang mga advices, sa iyang mga guidelines on how to live as a Christian true believers of Christ. Thank you for your listening. Thank you, Lord, for this message today. We commit everything into your hand. In Jesus' name, amen. Thank you for watching and viewing. Please subscribe to my channel. Thank you so much.